Ano nga bang pananaw nating mga Kristiyano sa Darwinian evolution or yung theory of evolution? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. So sa devotion natin na ito, medyo mabigat lang yung usapan natin at I hope marami tayong matutunan, no? Pwede natin ituro ito sa ating mga anak. Ito po ay may kinalaman sa parenting. Ito rin po ay may kinalaman sa education. So ano po ba yung Darwinian evolution or yung theory of evolution? Naalala ko po nung high school ako, yung mga kaklase ko, tinatanggap to as a fact. Hindi siya theory, hindi siya teorya lang kundi fact, parang scientific fact na para bang totoong-totoo na wala nang debate patungkol dito. Tsaka, ano na to, doktrina na, kumbaga, scientific fact. But gusto ko lang linawin na ito po ay isang teorya lamang. Now, Darwinian evolution, the general theory of evolution, tinatawag ring macroevolution, named after Charles Darwin, the British naturalist who expounded this theory in 1859 in his Origin of Species by Means of Natural Selection. So, kaya po tinatawag na Darwinian evolution kasi po si Charles Darwin po yung proponent nito. Now, naniniwala ba tayo sa evolution na yung tao nag-develop over a long period of time, like maybe hundreds of thousands of years? Or naniniwala ba tayo na yung mundo meron lang sumabog sometime in the past, merong Big Bang explosion at na-develop na yung kung ano yung meron tayo ngayon? Do we believe in that? Bago po natin pag-usapan yan, basahin po muna natin si Genesis chapter 1 verse 27. Sabi po rito, so God created mankind. Meron palang creator, yung Diyos. Siya yung lumikha. At nilikha niya tayo ayon sa kanyang imahe. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Hebrews chapter 11 verse 3, sabi dito, by faith we understand that the universe was formed at God's command. Yung buong universe, yung buong creation, nalikhayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung inutusan ng Diyos na malikha ang lahat ng bagay na likha nga. Dahil sa pananampalataya na unawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, God simply spoke and everything was created. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga bagay na hindi nakikita. So tayo po mga Kristiyano, naniniwala po tayo na may creator. Nagkakaiba-iba na lang pagdating sa kung papaano. Kung na-develop ba yung mundo in 7 days, yung creation in 7 days, or dumaan sa proseso ng milyon-milyong development. Or tinatawag ng iba pagdating sa tao, may evolution na nangyari. Gusto ko pong i-emphasize sa devotion natin na ito, na yung Diyos, siya yung nag-create, siya yung lumikha ng science. Kaya po, kapag sa eskwelahan kasi, secular na yung mga eskwelahan So, hindi na tinuturo na mayroong Diyos. No, wala yun sa kanilang kaisipan. Maliban na lang kung Christian school. Kaya, inihikayat ko yung mga parents, no? Kung meron kayong chance, mas mabuti, papasukin nyo na lang sa mga Christian schools yung inyong mga anak. Kasi doon, ituturo doon na mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, that means kapag tayo ay nagdidiscover when it comes to science, we're discovering God's creation. So, God created science. Hindi po tayo mga Kristiyano na anti-intellectual na wala tayong pakialam sa science. No? Wala yan. Ano yan? Secular yan May mga ganun po kasing mentality. Tayo po hindi ganun. I hope so, no? Lahat tayo. When we look at science, we see science as God's creation na dapat dinidiscover natin, na dapat inuunawa natin. Kaya in the past, no, yung mga famous scientists, lahat sila, majority of them are Christians. They were Christians kasi ang thinking nila, this is God's created world. God created the universe. Kaya dapat dinidiscover natin yung ginawa ng Panginoon. All for the glory of God. Yun yung attitude dati ng mga naunang mga Kristiyano, ng mga scientists. So, God created science. Number 2, secular education is not neutral. Yung education po na secular, yung walang Diyos, hindi po neutral yan. Again, pinag-aralan natin ng nakaraan, walang neutrality. Kasi pag sinabi nating secular, basically ang sinasabi natin, may mga area dito sa mundo, kung secular yan,
na hindi sakop ng Diyos. Yun po ang concept ng secular. Ang concept ng secular, walang Diyos dito. Ang problema, ang sinasabi ng Biblia, no? God is the creator of all things. Hindi mo pwedeng i-kick out yung Diyos, hindi mo pwedeng sipain yung Diyos palabas sa area ng science. Kaya po yung science hindi pwedeng secular. Kasi kung yan, secular mo, i-kick out mo yung Diyos, ang gagawin mo dyan, bubuo ka ng mga theory, explain mo yung creation na walang Diyos. Kaya nabubuo yung maraming mga theories na you're trying to explain the world without God. Actually, yung secularism is a rebellion against God. At yung secularism po, pag yan talaga niyakap mo at inexplain mo yung mundo na walang Diyos, by faith, naniniwala ka lang na walang Diyos. Pero napakahirap explain no? Basta walang Diyos, may sumabog lang and everything else was created. O yan na, walang Diyos. Kapag gano'n na yung concept natin, ibang klase na yun eh. Alam niyo po ba yung pinakamatitinding krimen na ginawa against humanity, crimes against humanity, were done in the name of atheism and communism. That's a bad tandem. Yung nag-combine yung atheism at communism, diyan may pinakamaraming pinatay sa kasaysayan ng, sa ating history. Bakit po? Kung walang Diyos, ibig sabihin wala kang pananagutan sa Diyos. I can do anything. Kaya po napakasama niyan kapag talagang niyakap mo at isinabuhay. Biruin mo walang Diyos, you kick God out of the area of science and government and political landscape. So secular education is not neutral. And number 3 po, Christians must engage in science. Tayo po mga Kristiyano, dapat ini-engage natin yung science. Wag po nating gayahin yung mga nangyari in the past. Alam niyo po yung mga famous universities in the world like Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, Edinburgh. Yung mga universities na mga sikat around the world, sila po ay mga Christian institutions dati. Ang problema, dumating sa punto na yung mga Kristiyano, sinabi nila, okay, hayaan na natin yan sa mga secular, hayaan na lang natin yan, hindi nasakop ng Diyos yan, mag-focus na lang tayo sa church. Kaya po na-secularize yung mga universities na iyon. Case in point, yung motto po ng Harvard, dati ay Veritas et Christo Ecclesiae. Ibig sabihin, truth for Christ and the church. Nandun pa yung Christ and the church. Pero later on po, tinanggal na yung Christ and the church. Ginawa na lang na veritas na lang, truth na lang. Sabi nga ni Charles Darwin, hindi natin kailangan, Christ has nothing to do with science. Hindi natin kailangan si Kristo sa science. So, truth lang, veritas lang. We don't need Christ, we don't need the church. Sabi po rito sa Harvard University, ito yung dati nilang Rules of Harvard in 1636. Sabi dito, let every student be plainly instructed and earnestly pressed to consider well the main end of his life and studies is to know God. Kaya ka nag-aaral, kaya ka dinidiscover mo yung sensya para mas malalo mong makilala yung Creator. Para mauwi lahat ito sa mas malalim na kaunawaan sino yung lumikha ng daigdig. Ganun po yung point nito. Let every student be plainly instructed and earnestly pressed to consider well the main end of his life and studies is to know God and Jesus Christ, which is eternal life. And therefore, to lay Christ in the bottom as the only foundation of all sound knowledge and learning. Ang pundasyon ng karunungan ay si Kristo. I hope ganun pa rin po yung mindset natin, kagaya ng Harvard before. Ine-engage natin yung science, ine-engage natin yung education, na si Kristo ang pundasyon. So, God created science. Secular education is not neutral. Yung secular, ibig sabihin po niyan, God, we don't want you to be in this area, in this territory. We don't want God in education. Kaya po, we reject secularism. Mahaba pong talakay nito, pero I hope maging inspirasyon po ito sa atin, na lalo na sa mga nagtuturo sa eskwelahan, sa mga teachers na nakikinig dito sa devotions natin, sa mga parents, lalo-lalo na mga nasa Western world, nasa Amerika, nasa Canada, doon talaga highly secularized. Dapat maituro sa mga anak natin na there's a God who created all of this. Meron talagang creation, meron talagang creator. Yan po yung pundasyon ng ating kaalaman. Now, application number 1. Educate our kids on the foundation of knowledge. I-educate po natin yung ating mga anak.
Bago natin papasukin sa eskwelahan yan, natuturuan ng secular education sa school, ma-educate na sa tahanan pa lang na merong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. And number 2 po, expose secularism as a religion against God. Dapat mga bata pa lang, lalo na mga estudyanteng nanonood sa atin, no? Yung secularism, ito ay isang uri ng relihiyon. Maraming magdi-disagree sa akin, no? Pero it's a worldview. Isang pananaw na hindi angkop sa katuruan ng Biblia, hindi angkop sa paniniwala natin sa Diyos. And number 3 po, engage science. I hope marami sa mga anak natin maging mga scientist. Christian scientist. Engage science as a domain or territory of Christ. Pag tinignan natin yung science, yung biology, yung kahit anong courses actually, no? Pero dito focus lang tayo sa science. Kapag tinignan natin yung creation, tinitingnan natin yan as territory of Christ. Sabi nga dun sa isang favorite na quotation, no? There's not a square inch in the entire domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Ang sinasabi ni Jesus Christ, akin lahat yan. Kaya pag ikaw nandun sa eskwelahan, pati eskwelahan mo akin. Gawin mo ang trabaho mo sa eskwelahan for the glory of God. Sabi nga ni Francis Collins, siya po yung nagsulat ng The Language of God. Ito po yung may kinalaman sa human genome, sa genetics makeup natin, sa DNA. Ako po, nagsimula ako sa, yung nabuntis yung nanay ko, yung sperm, tsaka yung egg, nag-combine. At dun pa lang sa, sa zygote process na yon, dun pa lang sa isang single cell na yon, meron ng instruction, meron ng manual, na sinasabi ng Diyos, nandun na yung language ng Diyos sinulat na ng Diyos doon, na someday magiging Russell ka, magiging ganito ka. Kaya isipin po natin yung genome, language of God, instruction of God, na someday magiging Russell ka. Kahit isang cell ka lang, ang liit-liit mo lang, may instruction na dyan, may blueprint na dyan na someday magiging si Russell ka. Si Francis Collins, siya po meron siyang Human Genome Project, na gusto niyang maunawaan yung language na yun, yung instruction na yun. And then sabi niya, the God of the Bible is also the God of the genome. Sipin niyo po, lahat teritoryo ng Panginoong Jesucristo, pati genome, pati pagdidiscover ng genome. He can be worshipped in the cathedral or in the laboratory. Ang pagsamba sa Panginoon, hindi lang sa church, hindi lang doon sa may banda, nagkakantahan. Pag sumisilip ka sa microscope, pagsamba yun. Sabi niya, the God of the Bible is also the God of the genome. He can be worshipped in the cathedral or in the laboratory. His creation is majestic, awesome, intricate, and beautiful. Sipin niyo po yan. Kaya po, I hope marami mga Christian scientists dito, Christian educators, teachers, na may ganitong mindset. Na sinasamba ang ating Panginoon Jesucristo hindi lamang sa mga churches, church buildings, kundi sinasamba ang Panginoong Jesucristo maging sa pagtuturo sa eskwelahan, maging sa pagpapalaki ng mga anak, maging sa pagpasok sa opisina. Kasi po, ang buong mundo, sanctuaryo ng Diyos. Sanctuary. Lahat ng lugar ay isang dako para sambahin ang Diyos. Sabi po rito sa isang quotation, kay Francis Collins pa rin, sa bandang huli na lang, sabi rito, for me, the experience of sequencing the human genome and uncovering this most remarkable of all texts was both a stunning scientific achievement and an occasion of worship. So sinasabi ni Francis Collins, pag naaral ko yung human genome, ina-analyze ko itong scientific discovery na ito, isa itong uri ng pagsamba sa Diyos. I hope ganyan po yung attitude natin when it comes to education, science, maging sa mga trabaho natin, kahit ano pang trabaho natin. Engage science as a domain or territory of Christ. I hope yan ang maituro natin sa ating mga anak. At pag tiningnan natin yung mundo, sacred, sagrado lahat, wala pong secular. Walang domain na hindi teritoryo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, para po sa ating discussion, how can Christians actively engage in science while staying faithful to God? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, you are the source of all wisdom and knowledge. Thank you for creating a world full of wonders that science seeks to understand. Help me to see that true knowledge begins with you.
Guide me as I teach the next generation to love both your word and your world. Give me courage to expose false ideas that oppose you, and wisdom to engage in science as a way to glorify Christ. Let my faith and understanding grow together, leading others to see your truth. Use me to bring light where there is confusion. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Cherry Lou na partner po natin sa ating devotion na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At hello po kay Kuya Oli ng Malolos na na-meet ko sa San Rafael. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.